Sa Norway, may kauna-unahang bike escalator na naimbento. Ang siklista ay naglalagay ng isang paa sa angled platform ng escalator at itinutulak pataas sa bilis na 5 milya bawat oras. Ito ay sinasabing naimbento ng 90s ng isang commuter na napagod sa pagpasok sa trabaho, napawisan at pagod. Alam mo ba kung bakit may mga pastol na nagdadala ng mahabang poste na may dulong metal? Makikita mo sa matarik na mabatong rehiyon, ginagamit nila ito para sa paglukso ng mga pastol. Isang pamamaraan na tumutulong sa kanila na tumalon ng ligtas mula sa taas sa pamamagitan ng pagtatanim ng poste. Bago lumapag ay inaabsorb nila ang epekto at nananatiling balanse na halos parang natural na shock absorber. Bago ang teknolohiyang ito, ang mga baka ay gumagala habang nanginginain at ang paghahanap sa kanila ay isang abala. Ngunit ngayon, ang virtual fencing ay binaligtad ito. Sa pamamagitan lamang ng isang kwelyo ng GPS, ang mga magsasaka ay maaaring magtakda ng hindi nakikitang mga hangganan sa kanilang telepono at sa sandaling malapit na ang isang baka sa hindi nakikitang linya, makakakuha ito ng babala. Lumikha ang Dubai ng supercar graveyard. Mapapaisip ka na lang na ito ay ginagawa ng mga tao sa Dubai kapag naiinip sila sa isang supercar. Pero mali yun dahil ang mga sasakyan dito ay mga sasakyan na pag-aari ng mga taong na bankrupt at hindi makabayad ng kanilang mga utang. Kailangan mo maghintay ng isang taon para makakain ng pansit na ito. Ito ay Yukino Ito Sumen. Ang pansit na ito ay gawa sa kamay. Napakatagal ng paggawa ng isang mangkok ng pansit na ito at iilan lang ang nakakaalam ng sikreto kung paano gawin ang pansit na ito. Habi ng babaeng ito ang mangolekta ng dumi ng elepante. Kung iisipin, ito ay kakaiba pero lumalabas na ang dumi ng elepanteng ito ay napakahalaga dahil ito ay isang special na elepante na naglalabas ng butil ng kape mula sa kanyang dumi at ang kape na ito ay sinasabing isa sa pinakamasarap na kape sa mundo. Yo, what's up mga idol? For today's video, nagpunta nga pala kami ng partner ko sa Cabiang Tunnel sa Ternate, Cavite. Alam mo ba na ang Cabiang Tunnel pala isa sa pinakamahabang tunnel sa Pilipinas na may habang 300 metro at sa pagpunta nga namin dito ay napag-alaman ko na karamihan sa mga motorista na pumapasok sa tunnel ay bumubusina sa kadahilan ng pinaniniwalaan na kailangan daw na magpasintabi sa mga kaluluwang ligaw para na rin sa pagpapakita ng respeto sa mga kaluluwa. Hindi ka dapat mag-tip sa Japan dahil kahit na ang kulturang tipping ay karaniwan sa ibang bansa pero ipinagmamalaki ng kapulis ang kanilang serbisyo at naniniwala na dapat ito maging katangi-tangi nang hindi nangangailangan ng karagdagang benepisyo. Kaya kung susubukan mo magbigay ng tip, tatanggi sila. Ganito ang itsura ng Korean Metro Station kung saan gumagamit sila ng karatula para gabayan ng mga tao sa hagdan na kung ikaw ay isang fit na tao ay susundin mo ang sign na ito at gagamit ng hagdan sa pamamagitan ng paglalakad. Ngunit kung pipiliin mo ang gumagalaw na escalator at susundin mo ang sign na ito, ibig sabihin sa China mayroong isang vending machine na may isang cool na katangian na nagpapahintulot na ilagay ang iyong inumin sa compartment na ito at dahan-dahan ang iyong inumin ay lalamig at magyayelo. Alam mo ba, kapag nag-order ka ng sabaw sa isang restaurant sa Japan, ang waiter ay may dalang mainit na bakal na itlog kasama ang sabaw para kung lumamig ang sabaw, maaaring ilagay ng customer ang itlog sa sabaw upang mapainit ito. Ang pamamaraan ito ay ginagamit upang mapanatili ang temperatura ng sabaw, lalo na kapag hiwalay ang pansit sa sabaw. Napansin mo na ba kung bakit walang mga bakas ng paa na nabubuo sa sahig kapag inilalatag ang epoxy flooring? Ang totoo, ang sekreto sa likod nito ay ang mga spike na sapatos ng mga manggagawa na hindi ganong naglalagay ng pressure sa sahig habang naglalakad kung saan walang mga footprint na nabubuo.